Ang palakpak sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal. Tayong lahat muna dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sama-sama tayong humiling ng patnubay sa ating dakilang Diyos na buhay, sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Mga minamahal, hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapuri-puri o Diyos ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Mahal na Panginoon, salamat ng marami. Dakilang Diyos, hallelujah, sa mga sandaling ito, sa mga pagkapalang pinagkalumos sa amin. Dakilang Diyos, una tigit na mambanal sa aming kalusugan, kalakasan, upang aming kang patuloy na papurihan, o Diyos, hallelujah. Salamat, dakilang Diyos, mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga sandaling ito, mambanal. Kami po'y dumadalangin na yung gabay patnubay sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Sa ganang akin, Ama, wala akong magagawa. O Diyos, ikaw aking inaasahan, at sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos, iyon lang isa yung salita, mahal na Panginoon, O God. In the name of Jesus, we bind the power of darkness, hindrances cast out, unbelief and doubt cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, may mahal. Purihin ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Makabalik tayo sa ating mga upuan. God bless you so much po, mga minamahal. At bagong lahat, mga kapatid, nais kong magpaabot muna ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa mga sandaling ito, mga mahal. At I gave double honor, respect po sa ating beloved parents in the Lord. At sa anointed preaching and teaching po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, mga mahal. At ganoon din po sa aking mga kamanggagawa, sa ating mga mangangaral. At nagbibigay din po ako ng pagbati sa ating beloved ordained preacher Boy Kaluyang, kanyang pamilya. At sa lahat ng aking mga kamanggagawa sa lugar na ito, mga minamahal, sa lahat po ng ating minamahal at ginigilo ng mga kapatiran, especially sa ating mga baguhan, mga bisita, kung meron man, mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal. Merry Christmas! Merry Christmas! Amen. Hallelujah. Mga minamahal, walang anak na malungkot. Amen? Walang anak ng Diyos na malungkot. Amen? Praise God. Hallelujah. At ating pag-aaralan, mga minamahal, sa mga sandaling ito, mga kapatid ko, patungkol po sa Christmas. Amen ba? Buksan natin ang ating unang talata, mga minamahal, Matthew chapter 2, verse 1 hanggang 3, at itatalon po natin sa 7, 8, mga kapatid. Basahin po natin. Dito po sa Mateo kapitulo 2, talata po 1 hanggang 3, talon po 7 at 8. Dito po sa 1, nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsadating sa Jerusalem mula sa silanganan, na nagsipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan, at naparito kami upang siya'y sambahin. Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay naglulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. 7 po, na magkagayoy tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. Sa 8 po, at pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol, at pagkasumpong ninyo sa kanya, ay ipagbigay alam ninyo sa akin, upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal, sa hapong ito. Ating pong talakayin, mga kapatid, the truth behind Christmas. Ang katotohanan po sa likod ng Pasko, mga minamahal. Praise God. Mga kapatid, purihin ang ating dakilang Diyos. Alam niyo ba, mga minamahal, bago po natin, mga kapatid ko, natanggap ang kaligtasang taglay natin ngayon, ay nagkaroon muna po ng matinding planong paghahadlang si Satan, mga minamahal ko, para sirain niya yung magandang plano ng dakilang Diyos na buhay sa atin. Naniniwala ba kayong may magandang plano ang Diyos sa ating buhay? Magsabing amen. Mga minamahal, napakaganda, mga kapatid ko, ng ating aralin sa mga sandaling ito, at nais kong hiramin ang inyong atensyon,
mga minamahal, at focus po mga kapatid sa ating pag-aaral sa mga sandaling ito. Sapagkat, mga minamahal, mararamdaman mo yung totoong espiritu ng Kapaskuhan. Maramdaman mo, mga minamahal, yung ligaya ng Kapaskuhan kapag naintindihan mo, kapag naunawaan natin mga kapatid ko, bakit may Pasko. Amen. Pero kapag hindi mo naiintindihan, wala kang maunawaan bakit may Pasko, ano ba ang Pasko, ano ba ang pagsilang ng sanggol, mga minamahal, babaliwalain mo yung kaligtasan mo. Amen ba? Kaya patuloy tayong susunod, patuloy tayong mga minamahal sa turo ng ating mga magulang sa ating dakilang Diyos. Ang sabi nila, mga minamahal, salvation is the greatest matter of importance. Ang kaligtasan daw ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao. Amen. Mga minamahal, sabi ng talatang nabasa natin mga kapatid, Satan wants to destroy the work of God. And King Herod wants to kill the newborn babe. Nung mapalitaan po ni King Herod na may isisilang sa Bethlehem, mga minamahal, nagkaroon siya ng interes, mga kapatid, na malaman. Lalo't nalaman niya, mga minamahal, na yung isisilang na sanggol, yun po ang magiging hari. Akala po ni King Herod, mga kapatid ko, ay sa kanyang kaharian lamang, sa kanyang kingdom lamang, hindi niya alam na yung isisilang na sanggol, yun po ang magiging King of Kings and Lord of Lords. Amen. So nagkaroon po ng selos si King Herod, nagkaroon po siya ng galit, ng inggit, mga mahal. Ayaw niyang maagaw yung kanyang kaharian. Kaya merong 3 wise men, not 3 kings, mga mahal, wise men na naglalakbay at sila po ay naghahanap ng isisilang na sanggol. Hinahanap nila, mga mahal, saan lugar yung isinilang na sanggol, mga kapatid ko. At sabi ni King Herod, mga minamahal, hanapin ninyo at pag nakita ninyo, i-report nyo sa akin sapagkat gusto ko rin siyang sambahin. Kunwari lang. Pero gusto niyang patayin. Mga minamahal, hindi na bumalik yung 3 wise men sa galit po ni King Herod, mga kapatid. Yung takdang araw na pagsilang ng sanggol, mga minamahal, mula hanggang sa 2 years old, mga kapatid ko na bata, pinagpapatay niya lahat yon. Pinagpapatay niya lahat, mga minamahal, ng mga sanggol. Mula 2 taong gulang pababa para siguradong mamatay, mga minamahal, yung isinilang sa Bethlehem. Subalit ang anghel, mga minamahal ko, ay kinausap ang mga magulang niya sa laman na ating mahal na Panginoon. Siya po'y inalis, mga kapatid ko, doon to sa Bethlehem. At hanggang sa siya po ay madala, may mahal sa Galilee, doon po siya lumaki, mga kapatid. So hindi po, mga minamahal ko, nagtagumpay doon. Alam niyo, mga minamahal, hindi naman si King Herod yon. Hindi si King Herod yon. Si Satan mismo yon. Si Satan pumasok kay King Herod, mga minamahal, para patayin po yung sanggol. Para ano? Para hindi na po matuloy yung magandang plano ng dakilang Diyos sa kaligtasan ng mga tao, mga kapatid. Amen? Mga minamahal, pangalawang ginawa po ni Satan, mga kapatid ko, para patayin po ang ating mahal na Panginoon, para hindi po matuloy, mga minamahal, ang magandang planong kaligtasan, nung ang ating dakilang Diyos ay nag-aayuno siya ng 40 days. Sabi po ni Satan, mga minamahal, Jesus, magpatihulog ka sa bangin sapagkat nasusulat, iingatan ka ng iyong mga anghel. Mga mahal, gustong itulak na ni Satan ang ating mahal na Panginoon sa bangin para mamatay na, mga kapatid. So makita natin, mga mahal, yung maitim na balak po ni Satan, mga minamahal, para hindi po matuloy yung pong kaligtasan nating lahat. Alam niyo, mga minamahal, ang pagsilang ng sanggol, mga kapatid, may magandang plano ang dakilang Diyos sa tao. Nagkatawang tao lamang po ang dakilang Diyos, mga minamahal ko. Isinilang po sa manger para bigyan tayo ng pag-asa ng kaligtasan. Lahat magsabing amen? Para bigyan niya tayo, mga minamahal ko, ng pagkakataong muling patawarin sa ating mga kasalanan. Nagkatawang tao ang dakilang Diyos, mga minamahal, para itayo niya yung kanyang church. Amen? Kung wala pong isinilang sa sabsaban, mga minamahal, wala pong Jesus Miracle Crusade. Itinayo ang church, mga minamahal, at dito nilagay ng dakilang Diyos yung kanyang chosen people, yung kanyang mga hinirang, mga minamahal, at dito po huhubugin, dito po, mga minamahal, babanalin, dito po lilinisin ang dakilang Diyos, mga minamahal, dito po pagpapalain ang mahal na Panginoon ng buhay natin.
hanggang sa tayo po'y dalhin ng dakilang Diyos, may mahal sa kanyang kaharian. Amen po ba? Kaya walang sino mang makakasira, mga minamahal, sa plano ng dakilang Diyos para sa kanyang mga anak. Amen? Mga minamahal, kahit mga kapatid, plano ng diablo, ng devil, ni Satan, mga minamahal, sirain ang plano ng dakilang Diyos, hindi niya nagawa. Bakit, mga kapatid? Nakikinig po ba kayo? Bakit, mga minamahal? Sapagkat ang sabi ng Biblia, before the foundation of the world, I have chosen you. Basahin natin Ephesians chapter 1, verse 4. Dito po sa aklat ng Epeso, kabanatang 1, ang talata po'y 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. Upang tayo maging mga banal at walang dungi sa harapan niya, mga minamahal. Amen? According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, sabi ng banal na kasulatan. Imagine, before the foundation of the world, mga minamahal, kilala na tayo ng dakilang Diyos. May plano na ang mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Wala pa man, mga minamahal, ang langit, wala pa ang lupa, mga minamahal, wala pa lahat. Pero may plano na ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating lahat. Amen. Kaya ang anak ng Diyos, hindi nawawala ng pag-asa. Amen ba? Hindi po tayo nawawala ng pag-asa, mga minamahal. Matagal man po ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Matagal man po ang katugunan ng ating mga panalangin, mga minamahal. I-mindset po natin, mga kapatid, before the foundation of the world, pinili ako ng mahal na Panginoon. Amen? May planong maganda ang Diyos sa aking buhay. At alam niyo ba, mga minamahal, kahit ngayong panahon natin, mga kapatid, ang Word of God, ang banal na kasulatan, marami pong nagtatangka, mga minamahal, na baguhin ito. Lalo ang leader ng relihiyon, mga minamahal, gustong i-revise ang banal na kasulatan, mga kapatid. Amen? At mga minamahal, hindi nila magawa yan, mga kapatid. Bakit? Sapagkat hindi pwedeng baguhin ang salita ng Diyos. Hindi pwede, mga minamahal, walang karapatan ng sinuman na baguhin po kung ano yung pinangako ng mahal na Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang sabi ng Psalms 119 verse 89, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Amen? Forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heaven. Ang iyong salita, O Diyos, ay matatag, natatag sa langit. Hindi kailanman pwedeng baguhin yan. At hindi kailanman marunong magkamali ang dakilang Diyos sa kanyang desisyon. Kung tayo man ay nandito, mga minamahal, sa ating banal na gawain, hindi po ikaw ang nagdala sa iyo dito. Dakilang Diyos ang pumili sa iyo. Amen. Hindi dahil sa tayo mabait, tayo po, mga minamahal, ay maamo, mabait, mga minamahal, matulungin. Hindi po, mga kapinamahal. Ang ating kaligtasan, mga kapatid ko, biyaya ng Diyos. Grasya ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya nandito tayo dahil naawa ang mahal na Panginoon sa atin. Lahat magsabing, praise the Lord. Tagalog, minamahal, Psalms 119 verse 89. Dito po sa mga awit, 119, Kapitulo 119, versikulos 8 hanggang 9. No. 89. 89. Praise the Lord. Ganito po ang nasusulat. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatatag sa langit. Yes, Lord. Magpakailanman, O Diyos, ang iyong salita ay natatag sa langit. Amen. Ang ganda po sa English, mga minamahal. Forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heaven. Amen. So before the foundation of the world, mga minamahal, before the foundation of the world, I have chosen you. Sabi ng dakilang Diyos. Amen. Sabi ng Bible, He is despised and rejected of men, a man of sorrow. Man of sorrow, mga minamahal ko. Yan ang sabi ng Isaiah 53 verse 3. Mga minamahal, siya po'y hinamak, itinakwil ng mga tao, siya'y taong
sa kapanglawan, mga minamahal. Isang taong sa kapanglawan, mga kapatid ko. So, Jesus called the man of sorrow, mga kapatid. Naparito siya sa lupang ito, hindi para magsaya. Lahat magsabing, praise the Lord. Siya'y naparito sa lupang ito, hindi para magpakasarap sa sanlibutan, mga minamahal. Naparito siya sa lupang ito, mga kapatid, para magdusa. Para maghirap. Amen. Alam nyo, may mali sa mga tao sa Pasko. May mali po sa mga tao sa Pasko. Hindi po malilimutan ng mga tao, mga minamahal, yung pagsilang ng sanggol taon-taon. Pero ang nakalimutan po ng tao, yung dahilan ng kanyang pagsilang. At yun po ang pinakamahalaga. Yung pagsilang, mga minamahal, wala doon ang salvation. Wala doon ang kaligtasan kahit alam mong may Pasko, kahit alam mong may sinilang sa sabsaban, mga minamahal. Hindi doon natatapos, wala pa rin yung salvation. Yung salvation, nandun po sa cross of Calvary. Amen. Yun ang nakalimutan ng tao, mga minamahal. Alam na alam ng tao, lalo sa Pilipinas, mga kapatid ko. Pagdating pa lang po ng September, October, November, December, mga minamahal. Andyan na po, mga kapatid, yung mga gastusin na iniisip ng tao. Pasko ngayon, kinakailangan nating maghanda. Pasko ngayon, kinakailangan nating paghandaan, mga minamahal. Taon-taon yan, mga kapatid. Hindi yun, mga minamahal, kaanong mahalaga eh. Ang mahalaga, mga kapatid ko, yung problema ng mga tao sa buong daigdig, sabi nga ng ating beloved Honorable Pastor, may mahal, anong problema ng mga tao sa buong daigdig? Paano makatakas sa kasalanan ang tao? Amen? Kahit na i-celebrate natin, may mahal ang Kapaskuhan, taon-taon, mga kapatid ko, na wala dyan ang kalayaan eh. Wala dyan ang kaligtasan, may mahal. Ang kaligtasan nandun po sa cross of Calvary. 1 Peter chapter 1, verse 10 and 11, mga mahal. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. Verse 11, ang ganda nito. Searching what or what manner of time the Spirit of Christ, which was in them, did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ. Number one, mga mahal-mahalaga. Sinerch ng mga propeta, mga mahal, sa Old Testament, kung sino ba yun? Ano ba yun? Sino ba yung Messiah na yun? Ano bang layunin nun? Bakit ba isinilang yun? Bakit well-known na well-known? Bakit trending yun? Mga minamahal. Ano ba yun? Ano ba yung batang yun, mga kapatid? Sinerch nila. Sinalisik nila, mga mahal. Sabi rito, when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. Tingnan nyo. Ito ang maganda rito. Siya na naghirap. Ang mahal na Panginoon na mahal ang naghirap, nagpakasakit, mga minamahal, sinuntok, binugbog, dinuraan, sinampal, mga minamahal, sinipa. Pagkatapos, mga kapatid, sinaksakan po ng tinik na napakalaki sa kanyang noo. Pagkatapos, mga minamahal ko, ay pinapasan sa kanyang mabigat na krus. Pagkatapos, mga minamahal, ay binutasan yung kanyang mga kamay, yung kanyang mga paa, binutas yung kanyang tagiliran, mga minamahal ko, at siya po'y itinaas sa krus, mga minamahal, hanggang malagutan ng kanyang hininga. Siya pong lahat ang umakunod, mga minamahal. Kabayaran ng ating kasalanan. Pero pagkatapos ng kahirapan niya, pagkatapos, mga minamahal ko, nung kanyang torture sa kanyang mga kapatid, sinong makinabang? Sinong nakinabang? Sabi ng Bible, when it testified beforehand, the sufferings of Christ and the glory that should follow. Ang pakinabang sa atin, may mahal, haharap tayo sa dakilang Diyos, punong-puno ng kaluwalhatian. Amen? Tayo ang dahilan ng kanyang kamatayan sa krus. Lahat magsabing, praise the Lord. Basahin natin sa Tagalog, beloved. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 1, talata po 10 at 11. Tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta. Nagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Nasisiyasat ang kahulugan
kung ano ang kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumakanila. Nang patutuhanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo Yes, Lord. at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Yung pagbabata ni Kristo at yung kaluwalhatian hahalili sa mga ito. Amen ba? Ibinigay niya ang buhay niya sa krus, mga minamahal, para hanguin tayo sa kasalanan, para hanguin tayo sa kahirapan, pagalingin sa ating mga karamdaman na bunga ng kasalanan, at para bigyan tayo ng buhay na walang hanggang sa piling ng Diyos. Pwede ba nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Kaya sa pagsilang pa lamang, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, bilang tao tagapagligtas, nagpahiwatig na po siya ng kanyang layunin kung bakit siya nagkatawang tao. Mga minamahal, pag-aralan natin, mga kapatid. 3 wise men, they worshiped Him and gave gifts. 3 bagay. 3 bagay ang binigay po, mga minamahal, ng wise men. 3 regalo. Nung makita nila ang sanggol, mga minamahal, sila po'y nagpatira pang 3. Nagbigay galang, sumamba. Kaya hindi sila 3 kings. Kaya pagdating ng January 6, hindi yan 3 kings. Amen po ba? Hindi sila kings. King na nga yung pinuntahan nila eh. Wise men lang yon. Amen. Ano yung kanilang regalo? Mga mahal, nakikinig po ba lahat? Number 1, gold. Alam niyo ba sa Old Testament, mga mahal, kung ano yung gold? Mahalaga yon. Gold, ang ibig sabihin niyan, tribute to a king. Ginagamit yung gold, mga minamahal, sa Old Testament, sa papuri, sa pagpaparangal, mga minamahal. Sa hari lang iniukol yon, yung gold. Amen. Nung ibinigay yung gold, mga minamahal, ipinapakita nila, ipinapakilala nila, na yung sanggol sa sabsaban, yun ang hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Pangalawa, ano po yung inabot? Frankincense. Ano yung frankincense? Frankincense, these have been given as an acknowledge of His divinity. Pagpapakita naman yon ng kanyang pagkadiyos. Yung frankincense. Yung last, myrrh, yung pabango. Anong ibig sabihin nun? Bakit nila inihandog yung pabango? Iba-iba yung kanilang handog eh. Bakit hindi nilang pare-pareho? Ano po? Say praise the Lord. Iba-iba, may mahal, may mga meaning po kasi yan. Pagpapakilala yan kung sino talaga yung sanggol. Amen. Frankincense, this have been given as an acknowledge of His divinity. Pangatlo, myrrh. Used in perfuming from a better herb, this was given a tribute to the suffering Savior. Amen. Inihandog yung pabango, mga mahal, pagpapakita, mga kapatid ko, na ang sanggol na yon ay magsasuffer. Yung sanggol na yon, mga minamahal, ay mamamatay sa krus. Tutubos sa ating mga kasalanan. Amen po. This is the truth behind Christmas. Yan ang hindi alam ng tao. Ang alam na lang natin, may mahal, Christmas, regalo, mga mahal, ninong at ninang, mga kapatid, inaanak. Hindi po yun eh. Wala doon ang salvation eh. Ang salvation nandito. Alamin mo kung ano po yung mission ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And the newborn Jesus was born in a manger. Why in a manger? Bakit sa manger? Bakit, mga minamahal, isinilang ang dakilang Diyos bilang tao sa manger? Bakit hindi na ba natin naisip, mga mahal, isang kumpas lang ng mahal na Panginoon? Pwede siyang magpakita, mga mahal, lumitaw ang napakalaking building, hotel, mga kapatid, para doon siya isilang. Bakit sa manger? Bakit doon sa hindi magandang amoy, mga minamahal, na mga dumi ng mga hayop, mga kapatid, nandun? Sabi ng Bible, God took upon Himself the form of a servant.
Siyang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pero siya po'y bumaba, nagpakilala bilang servant. Kaya marami, mahal ng mga Hudyo, hindi siya kinilala. Si Jesus, ang luwagi lang yan. Katulong lang yan ang tatay niyang si Jose. Karpintero lang yan. Mahal, hindi siya kinilala, mga kapatid ko. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Bakit ang mahal ng Panginoon ay isinilang sa sabsaban? Basahin natin. Isunod natin ang Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Ikalawang Korento, Kabanatang 8, ang talata po ay 9. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo Yes, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Sa pamamagitan ng kanyang karuhaan ay magsiyaman kayo. Nakikinig po kayo? Say praise the Lord, mahal. Magsiyaman kayo. Magsiyaman kayo sa pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Philippians chapter 2 verse 6 to 8, mga kapatid. Ito po sa Pilipos, Kapitulo 2, 6 hanggang 8. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. 8. At palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Say praise the Lord po, mga kapatid. Bagaman siya'y anyong Diyos, bagaman siya'y Diyos, mga minamahal, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito, mga kapatid. At nagmistulang alipin na kitulad sa mga tao. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. So the one born in Bethlehem will someday, beloved brethren, rule, King of Kings and Lord of Lords. Itong sanggol na ito, mga inmahal, darating po ang araw, darating isang panahon, mga inmahal, someday, mga kapatid, magpapakilala ito sa atin. Hindi na po sanggol, hindi na po alipin, kundi hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. And the one born in Bethlehem will someday return to give us place in heaven. Bibigyan tayo, mga minamahal ko, ng kapahingahan sa lahat ng ating mga kapagalan, kapaguran. Mga minamahal, dito sa mundo, mga kapatid ko, wala tayong pahinga. Meron tayong monthly bill. Meron tayong mga deadlines, mga minamahal. Meron tayong mga anxiety. Meron tayong mga depression. Meron mga problema, mga minamahal. Araw-araw, mga kapatid, binabataan natin yan. Paggising mo sa umaga, mga minamahal, sasalubungin ka na lang ng problema, mga kapatid. Na kung wala kang tiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, magpatiwakal ka na lang, mga mahal. Amen. Ganyan, mga kapatid, ang buhay natin. Puro kapaguran, puro kapaghalan. Pero nangako ang dakilang Diyos natin, mga mahal. Rest. Bibigyan na tayo ng kapahingahan, mga kapatid, sa ating mga kaluluwa. Someday, yung pinagdiriwang ngayon ng mundo, mga mahal, nakatuon lang sa puro Christmas. Pero tayo, mga kapatid ko, malayo na ang nararating natin. Malayo na ang nararating natin, mga mahal. Hindi na tayo nakapokus, mga kapatid, sa Christmas. Nakapokus tayo ngayon, mga mahal, sa salvation. Merong 4 na binigay ang dakilang Diyos sa lupang ito, sa kanyang pagsilang, mga mahal. Ano, mga kapatid? Love, peace, salvation, forgiveness. Amen? Lahat ng payapa ang buhay, magsabing praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Dati hindi ganyan ang buhay natin. Dati magulo ang buhay natin. Amen po ba? Amen, mahal. Pero dahil po sa habag at biyaya ng mahal na Panginoon, amen, mahal, nandito tayo ngayon. Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi po ng John 14, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Sabi ng dakilang Diyos, amen, mahal. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, sabi ng banal na kasulatan. Ihanda ko sa inyong mansyon ninyo, sabi ng mahal na Panginoon. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Amen? Babalikan ko kayo. Sapagkat gusto ko, ang sabi niya, may mahal, kung saan ako naroroon, kayo ay naroon.
Amen ba? Sa sanlibutan, maraming kapighatian. Pero laksan yung loob, sabi ng dakilang Diyos. Dinaig ko na ang sanlibutan. Amen. Amen. Praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid ko. We are the reason. Awitin natin, mga mahal, ang awiting ito, mga mahal. Sa lahat ng mga singers natin na nakakaalam po ng awiting ito, mga kapatid. We are the reason. Tayo po ang dahilan, mga mahal. Hallelujah. Ng kanyang pagsilang at ng kanyang kahirapan, ng kanyang kamatayan at ng kanyang pagkabuhay na maguli, mga mahal, sa mga patay. Little children, we will dream of Christmas. All the gifts and toys we find, but we never realize a baby born on less than gave us the greatest gift. Yes, Lord. Hope we are the reason that gave us life. We are the reason that we suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give. Show us the reason to live. As the years went on, we learned more about the giving of ourselves and one needs on a dark and cloudy day. And crying in the rain because of love, because of love. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give. To show us the reason to live. Jesus, hallelujah. The year when we learn more about the giving of ourselves and what that means on a dark and cloudy day. A man crying in the rain because of love, because of love. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give. To show us the reason to live. Purihin ang Diyos, magmahal. Bago natin awitin muli ang awiting ito. Mga minamahal, ngayon na unawaan natin ang kahalagahan ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kahit punuin natin ng Christmas light, ng mga pagkain, wain mahal ang ating bahay. Kung hindi natin kilala ang dakilang Diyos,
walang kabuluhan. Wala pong kabuluhan. Ngayon, kung anak tayo ng Diyos, natanggap mo na ang kaligtasan, mga mahal, yan ang layunin bakit sinilang ang sanggol. Napakapalad mo. Kahit wala kang handa ngayong Pasko, kahit trial ka ngayong Pasko, ikaw ang pinakamaligayang tao sa mundo. Dahil nasa puso mo, mga mahal, ang birthday celebrant. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ko kailangan ng regalo, hindi natin kailangan ng pagkain, ang mga Christmas light, mga mahal, kung wala ang dearest Jesus sa ating mga buhay. Aanhin natin yan, mga mahal, aanhin natin ang yaman natin. Kung wala ang birthday celebrant, hindi natin siya kilala. Mga minamahal, ang sanlibutan, mga kapatid ko, ang hinihintay nila, sementeryo, kamatayan. Hinihintay nila, mga mahal, dumapo ang cancer, leukemia, TB, diabetes. Pero tayo, mga mahal, ang hinihintay natin, ang mahal na Panginoon sa kanyang pagbabalik, mga mahal. Siya'y nangako sa ating lahat, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Sa atin, araw-araw ay Pasko. Araw-araw, mga minamahal, ay Kapaskuhan. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya pagdiwang natin, mga kapatid ko, hindi lang yung pagsilang, kundi yung tayo'y tinubos sa ating kasalanan. Ako ang dahilan kung bakit sinilang siya sa sabsaban. Tayo ang dahilan kung bakit sinilang ang mahal na Panginoon sa sabsaban. Nagkaroon tayo ng halaga sa kanyang buhay, mga minamahal. Nagkaroon tayo ng halaga sa kanyang puso, mga kapatid. Kaya kahit, mga minamahal, meron tayong panalangin ngayon na tagal, hindi tinutugon. Merong parang pakiramdam mo ang layo ng mahal na Panginoon sa iyo. Para, mga minamahal, nagtatanong ka, mahal na Panginoon, nasaan ka na? Mga minamahal, humawa ka sa salita ng Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, I will never leave you nor forsake you. I will never leave you nor forsake you. Sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian ba? Ang kahapisan ba? Ang kahubaran ba? Mga mahal, ang tabak? Ang kamatayan ba, mga kapatid? Sabi ni Pablo, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We are the reason. We were the reason. Tayong dahilan, mga minamahal, ng pagsilang ng santo. Iniibig ka ng dakilang Diyos. Lord, He to give. Show us the reason to live. Finally found the reason for me. It's the gift of my heart.
Show us the reason to live. God bless po sa God bless po sa ating mga awit. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa banal na salita na dinala po ng ating beloved ordained preacher, Nilo D. Guzman. Mga minamahal, tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung may mga baguhan po tayo ngayon, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Meron po ba tayong mga baguhan, mga minamahal, at papuntahin po rito sa harapan? Hallelujah, praise the Lord. Kung wala naman po mga minamahal, dadako na po tayo sa ating mga pangangailangan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay, sabi nga po sa Kawikaan, this is a stress. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng mga plano at gagabayan ka niya tungo sa tagumpay, pagkatiwalaan mo siya sa iyong mga pangarap at itatag niya ang iyong mga hakbang. Kaya nga minamahal, tayo pong lahat ay manalangin sa ating mga pangangailangan, mga minamahal. Tayo pong lumod. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, purihin ka, mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Dakila't mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong matamis at dakilang pangalan mo, pinakamamahal naming Panginoong Hesus. Sa una't dalangin po ng aming minamahal at kinagalang na pastor, Evangelist Wildis Sadal Medalyo End Time Prophet, narito kami, mahal na Panginoon, lumalapit muli sa iyong trono ng biyaya, nagpapakumbong ang pusong lubos. Mahal na Panginoon, dalangin namin na patawarin mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Dinadalangin namin, mahal na Panginoon, ang lahat ng beloved Almeda children, in-laws, grandchildren, great-grandchildren, na patuloy mo silang bigyan ng ibayong kalusugan, kalakasan at mahaba pang buhay. Patuloy mo silang gamitin sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon, narito kami, mahal na Panginoon, anuman po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Tugunin mo po, mahal na Panginoon, sa himbalang kaparaanan, mahal na Panginoon, anuman po ang mga problema, anuman po ang mga karamdaman ng bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ikaw po ang nakakaalam, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, patnubayan mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Lutasin mo ang mga problema, mahal na Panginoon, ng bawat isa, mahal na Panginoon. Pagilangin mo ang mga karamdaman ng bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Hallelujah. Ipatong po natin ang ating mga kamay, mahal na mga minamahal, sa ating mga ulo. At tayo po, i-cast out po natin lahat ang mga problema natin, ang ating mga karamdaman. Lahat po yan, i-cast out po natin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Demonyo ng mga karamdaman, demons of sicknesses, infirmities, unbeliefs, and doubts. Demonyo ng mga problema, demonyo ng mga karamdaman. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Problem solved in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tanda po ng ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po tayong sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless po sa ating mga minamahal, mga kapatiran. At tinatawagan ko po ang ating beloved ordained preacher sa ating announcement, Brother Ordained Preacher Boy Kaluya.